Magandang araw! Ang pag-uusapan natin ngayon ay luya. Ang luya ay isang halaman na namumulaklak at nagmula ito sa Southeast Asia. Kabilang ito sa pinaka-healthy at pinakamasarap na pampalasa sa buong mundo. Ang luya na ating ginagamit na pampalasa ay parte ng tangkay na nasa ilalim ng lupa. Maaring magamit ang luya ng sariwa, pinatuyo, may pulbos, o bilang isang langis o juice. Ito ay isang napakakaraniwang sangkap sa mga recipe. Alam mo ba na ang luya ay isang superfood? Napakaraming benepisyo at tulong nito sa ating katawan. Narito ang mga sakit na maaaring magamot ng superfood na luya at iba pang benepisyo nito. Pampababa ng kolesterol. Sa ginawang pag-aaral noong 2018, sa 60 katao na mayroong hyperlipidemia, ang 30 na binigyan ng 5 grams ng luya bawat araw ay nakitaan ng pagbaba ng cholesterol levels sa loob ng 3 buwan. Ang katas ng luya ay nagbababa ng LDL o masamang kolesterol sa isang katulad na lawak ng pagpapababa ng kolesterol na gamot. Pampatalino. Sa isang pag-aaral noong 2012, ang pang-araw-araw na doses o pag-inom ng ginger extract ay nagresulta ng mas matalas na memory. In addition, maraming mga pag-aaral sa mga hayop ang nagpapakita na ang luya ay maaaring makatulong na protektahan ng pag-iisip laban sa mga age-related decline in brain function. Diabetes. Ang pag-inom ng luya ay nakatulong na mapababa ang sugar level sa ilang may diabetes. Ang luya ay maaaring kailanganing inumin ng hindi bababa sa 3 buwan bago makita ang mga benepisyo. Sa isang pag-aaral noong 2015, lumabas na bumuti ang sugar level ng mga pasyenteng may type 2 diabetes pagkatapos nilang uminom ng luya araw-araw. May epekto kasi ang luya sa pag-release ng insulin at paggawa ng trabaho nito sa katawan, kaya umayos ang carbohydrate at fat metabolism. Masakit na lalamunan. Noon pa man ay kilala ng mabisang gamot para sa makati at masakit na lalamunan ang pag-inom ng salabat. Ang iba naman ay inilalagay ito sa bibig at ginagawa na parang candy. Pampapayat. Ayon sa isang pag-aaral, mabisa rin ang luya sa pagmamanage ng obesity. Base sa 2012 study ng Columbia University, sa 10 overweight na lalaki, natuklasan na ang pag-inom ng salabat ay nagbibigay ng pakiramdam ng fullness at nakakabawas ng pagkagutom. Nakita rin ito sa ibang pag-aaral naman sa 80 obese na kababaihan noong 2016. Lumabas na ang luya ay nakapagpapababa ng body mass index at blood insulin levels. Menstrual cramps. Sa mga ginawang pag-aaral, napag-alaman na ang pag-inom ng salabat sa una hanggang ika-4 na araw ng menstruation ay nakatulong para mawala ang sakit sa puson na dala nito o yung tinatawag natin na dysmenorrhea. Sa iba pang research na ginawa, napag-alaman na ang luya ay epektibo tulad ng ibang gamot para sa sakit gaya ng ibuprofen, mefenamic acid, or Novafen. Nakitaan din na ang pag-inom ng luya o salabat sabay ng pag-inom ng mefenamic ay may malaking tulong. Motion sickness. Nakakaranas ka ba ng pagkahilo at pagduduwal kapag bumabiyahe? Naku, maaari mong subukan ang pag-inom ng salabat o pagkain nito. Ayon kasi sa isang pag-aaral, ang salabat ay nakakatulong para malunasan ang sintomas ng motion sickness, gaya ng dizziness, vomiting, at cold sweats. Anti-inflammatory at antioxidant. Ang luya ay mayroong gingerol. Ito ang main bioactive compound nito na responsable sa napakaraming benepisyo na taglay ng luya. Sa maraming benepisyo na dulot nito, matagal nang ginagamit ang luya sa tradisyonal at alternative medicine. Ito ay ginamit upang tulungan ang panunaw, bawasan ang pagduwal,
at makatulong na labanan ang trangkaso at karaniwang sipon, at marami pang iba. Anti-cancer. Pinag-aralan ang luya bilang isang alternatibong lunas para sa maraming uri ng cancer. Ang mga katangian ng anti-cancer ay maiugnay sa gingerol. Ito ay matatagpuan sa malalaking halaga sa hilaw na luya. Mayroong ilang katibayan kahit na limitado na ang luya ay maaaring maging epektibo laban sa iba pang mga gastrointestinal cancer tulad ng pancreatic cancer at cancer sa atay. Osteoarthritis. Ipinapakita ng karamihan sa pananaliksik na ang pagkain ng luya ay maaaring bahagyang mabawasan ang sakit sa ilang mga tao na may osteoarthritis. Mayroong ilang katibayan na ang pagkain ng luya ay gumagana gaya rin ng ibuprofen para sa sakit sa balakang at tuhod na gawa ng osteoarthritis. Ngunit ang karamihan sa pananaliksik ay ipinapakita na ang pagpapahid ng ginger gel o langis ng luya sa tuhod mismo ay hindi nagpapabuti ng sakit sa mga taong may osteoarthritis. Morning sickness. Para sa mga nakakaranas ng morning sickness, epektibo ang pagkain ng luya o paglalagay ng luya sa bibig. Hindi man kasing bilis ng gamot na nabibili sa butika. Nakakatulong ito na mabawasan ang pagkahilo at pagsusuka. Take note lamang sa mga buntis bago kayo sumubok ng kahit na anong gamot o herbal drinks, siguraduhin sabihin niyo muna ito sa iyong OB para sa ikabubuti ninyo ni baby. Narito naman ang recipe sa kung paano gumawa ng salabat. Una, kakailanganin mo ng 4 hanggang 6 na slice ng nabalatan na luya. Kung gusto mo ng mas matapang, ay maaaring dagdagan ang bilang ng slice. Pangalawa, ilagay at ihalo ang slices ng luya sa 2 tasa ng tubig. Hayaan itong kumulo ng 10 hanggang 20 minuto. Depende ito sa kung gaano katapang at kaanghang ang gusto mo sa salabat. Pangatlo, pagkakulo ay alisin sa init. Maaaring lagyan ito ng lime, lemon juice o kaya honey para madagdagan ang lasa. Maaari ring gumawa ng salabat na may gatas. Gawin sa pamamagitan ng pagpapakulo ng slices ng luya sa 1 tasang tubig. At pagkatapos ng 10 minuto ng kumulo, alisin sa init at haluan ng 2 tasang gatas, saka haluin at inumin. Bagamat ito ay natural na inumin, may mga na-report na side effects ang salabat na dapat ding malaman. Ito ay gas, bloating, heartburn at nausea. Hindi rin advisable na uminom o mag-consume ng sobrang luya ang mga gumagamit ng blood thinners o blood pressure drugs dahil sa blood thinning effect nito. Kaya naman bago uminom o mag-consume ng dagdag na luya sa inyong diet, kumonsulta muna kayo sa inyong doktor. Ang luya ay puno ng mga nutrisyon at bioactive compound na may malakas na benepisyo para sa iyong katawan at utak. Isa ito sa napakakaunting mga superfood. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Salamat sa panonood at sana wag mong kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!